How to use the forward reverse switch named BT3 and what is interlocking in electrical circuits. The purposes of interlocking is designed to avoid potential hazard to the circuit and equipment. In this connections, only one device will be inactive to operate the motor. Next is the connection of these devices. Welcome to my channel. So ngayon guys, paano ba natin wawiringan itong tinatawag na BT3 stop, forward, and reverse. So meron tayong wire dito. Upisan na natin sa isang wire natin. Mag-upisa tayo dito sa may stop button, yung tinatawag na normally close, yung galing ng breaker natin. Line 1, siya nga pala mga wireman, paki-subscribe na rin ang aking channel. Paki naman para dumami tayo. Maraming salamat. So pag nalagay na natin yung in ng kanyang normally close, yung stop natin, yung kanyang out naman ng ating gagawin para masuplayan ng ating normally open na forward, reverse button natin. So maglalagay lang tayo ng loop or jumper na tinatawag. Pipiliin lang natin yung normally open kasi matetesting mo naman yan sa sa tester natin kung ano yung normally open at ano yung normally close. So normally open, pareho yan yung gagawin natin. So yan na yung jumper natin, tingnan nyo maigi yung jumper natin ha. Yan, mag-umpisa tayo dito sa may out ng normally close, yung stop natin, yung kulay pula. So yan tayo nag-umpisa. Gagawin natin na ilalagyan ulit natin ng wire para mag-interlocking na tinatawag. Dito natin ilalagay sa contactor normally open number 14. Parehong number 14 ang kukunin natin. Determinate natin. So lalagyan ulit natin ng isang wire. Pag naigpitan natin, lalagyan natin dun sa may number 14, yung auxiliary contact na contactor. So meron numbering kasi yan mga wireman na number 14, 13, normally close, 21 at 22. Yan. So nakaloop na siya mga wireman ha, yung 14 sa dalawang contactor natin. So babaliktad rin natin para makita natin. Yan naman, dito naman tayo sa forward. Ibig sabihin ng forward, yung clockwise ng ikot ng ating motor kung sakali. Yan. Ang mangyayari naman dyan ay gagamitin natin yung yung normally close at normally open din mga wireman ha. So ito, lalagyan ulit natin ng wire dito sa terminal ng forward. So yan ang forward natin. Ipitan ulit natin mga wireman. So pag nilagay na natin, lalagay natin dito sa contactor. Normally open. Normally open number 13 ng punang contactor. So yan, lalagay natin na ganyan. Pag nalagyan natin ng isang wire, yan, probably open na yan. Lalagyan ulit natin ng loop jumper para mag-interlock ulit papunta sa kabilang contactor na normally close naman. So pansinin nyo mga wireman na yung pag galing ng normally close ay normally open papunta sa normally close, baliktaran lang sila mga wireman. Magkakawing lang yung kanyang wire. Yan ang tinatawag na interlocking.
para pag umandar yung isa, hindi sila magkasalubong, para hindi masira ang ating mga equipment. So ayan ang interlocking. So naka-interlocking uli yung ating forward. Ngayon naman ang susunod natin gagawin ay kanyang reverse. Yan, normally open din yan, reverse na yan mga ka-wireman. Ganon din ang sistema. So ayan, pag nilagay natin sa terminal ng reverse, normally open, ang gagawin ulit natin, normally close naman yung susunod. Sa unang contactor, ilalagay naman natin sa normally close number 22. At maglulup ulit tayo doon sa interlocking niya, yung normally open naman sa kabilang contactor. So yan, sana naiintindihan natin mga ka-wireman, napakasimple lang yan. So yan, medyo tapos na tayo sa forward reverse na tinatawag. So ang gagawin naman natin ay yung susunod, yung ating mga, ang natitira lang dyan yung normally close na dalawa. So lalagyan mo lang yun sa kabila, normally close. Yan, lalagay mo sa contactor. Yan, sa normally, sa A2 ng unang contactor natin, yung normally close. Ganun din sa unang contactor natin, yung natirang normally close 21, papunta naman sa kabila, A1 naman ng pangalawang contactor natin, yung coil ng contactor natin, yung A2 at saka A2 at saka A1 ay yung coil natin para mandar yung ating contactor. So yan, kompleto na tayo dyan sa normally close ng dalawa. So yan yung A2 naman ng pangalawang contactor, lalagay natin sa A1 ng unang contactor natin para maging kompleto yung kanyang sirkito, yung magkakaroon sila ng line 1 at line 2 para ma-activate na yung dalawang contactor natin. So kompleto na yung ating sirkito mga ka-wireman ha. So ganun lang ang pag-install ng forward reverse na tinatawag. So, pwede na tayong mag-testing mga ka-wireman, no? Pero wala pa tayong motor dyan ha. So ngayon naman guys, ay lalagyan naman natin ng motor, yung forward reverse ng motor. So nilagyan lang natin ng motor ng exhaust fan, yung 3 leads na exhaust fan. So nilagyan ko lang ng wire yung dalawang natin sa may capacitor. So umpisan natin dito sa lalagyan natin ulit na supply yung kanyang contactor, yung line circuit na tinatawag, yung line 1, line 2 at line 3. Yung dalawang contactor na yan, lalagyan din natin ng supply. Yun, jumper lang natin yung line 1, yung parehong line 1 ng ating contactor para energize yung line circuit natin. So ayan, makikita nyo, ginajumperan ko lang yan. Line 1 saka line 3 lang siya. So ganyan lang maglagay ng line circuit ng isang contactor. So yung naman, mamimili ka lang yan yung forward na yung isang common papunta sa line 1 natin. Lalagyan mo rin ng loop jumper sa line 1 pareho. Yung line 2 naman, yung paghiwalayin mo yung dalawang wire sa capacitor para magkaroon ng reverse forward siya mga ka-wireman. So ganun lang ang mag-wiring ng kanyang motor, yung forward reverse. So medyo na tayo, yung testing na natin kung gagana itong natin, yung ating ginawa natin na forward reverse. So pasensya na, medyo magulo lang yung wire na ginamit ko. Anyway, pag install mo naman ng yan, maganda na yan. Okay. So yan, bali dalawang breaker yung ginamit ko. So yan, naka-on na natin. So ngayon ay pwede na natin testingin
una yung forward natin. So, pansinin yung contactor, saka yung motor natin. So, naka-forward na siya. Bago mo ilagay yung reverse, patayin mo muna sa stop. Ngayon, ilagay mo ulit sa reverse. So, ayan. Ngayon lang sistema ng kanyang board reverse mga kawerwan. Napakasimple lang, di ba? Salamat. God bless.